Siya na nga ang may pinakamaraming offensive arsenal sa NBA. Usapang basketball na naman tayo mga tropa. Pag-usapan naman natin ngayon ang Phoenix Suns Super Team, ang pinakamalakas na team sa NBA ngayong season. Nakuha na nga nila si Bradley Beal and Jusuf Nurkic at marami pang ibang NBA player. Bago ang lahat mga tropa, gusto ko muna magpasalamat kay Lorne, kay Romel, kay Burns, kay Joson, kay Mervin at kay Brian sa walang sawang suporta sa Usapang Basketball. Huwag kalimutang mag-subscribe and share para sa marami pang Usapang Basketball. Let's go! Unahin na natin si Keon Johnson, 6'5 guard na nanggaling nga sa Portland. Itong player na to is all-around player. Ang problema lang talaga is wala pa siyang playing time. Pagdating niya ng Phoenix, probably doon pa rin siya sa bench role. Kinuha lang talaga to para in case tambakan ng laban, gamitin siya. Pero for the direct impact, wala pa masyado for this time. Chimezie Metu, 6'9 forward center na nanggaling sa Sacramento Kings. Itong player na to, isang focus is laging depensa at pagiging athletic niya. Kinuha to ng Phoenix Suns para pa rin sa bench role. Mapapakinabangan nila rito yung lakas ng katawan nito at yung pagiging marunong sa ilalim ng basket. Ayun o, kayang-kaya niyang sumupalpal. Tapos may galaw pa siya. Hindi lang siya basta malaki na malakas, marunong pa siyang gumalaw tulad niyan. Sa haba ng NBA season at saka sa playoffs, magagamit nila yung pagiging athletic niyan at pagiging defensive minded niya. Ito na, si Bol Bol. Isang sentro na 7'2 ang height. Napakahaba ng mga galamay nito na merong wingspan na 2.34 meters. Last year, nagkaroon ng breakout season to na mayroon siyang 10 points, 6 rebounds, and 1 assist sa mataas na field goal percentage na 54%. Nagtataka nga ako bakit hindi nabibigyan ng break ng taong to. Nakita naman natin magaling talaga siya maglaro. Meron siyang depensa, marunong siyang rebound, marunong siya magdala ng bola gaya niyan, at marunong din siya pumasa tulad niyan. Mapapakinabangan ng Phoenix Suns dito yung pagiging agile niya kahit na malaki siya. Tignan niyo yan. Kayang-kaya niyang humabol sa depensa kasi mabilis yung legs niya. Tapos, kayang-kaya niyang magdala ng bola tulad niyan. Tapos isa pa, sa haba ng kamay niya, ang dali lang niya nakakaagaw. Tapos yun, dunk. Kaya tingin ko malaking bagay ito sa Phoenix Suns. Damian Lee. Isa lang ang reason kung bakit nasa Phoenix Suns pa rin to kahit nag-overhaul na ng lineup tong Phoenix Suns. Yun yung pagiging shooter niya sa 3-point area. Tignan niyo yan. Maganda talaga tumira tong batang to na merong 37.9% from downtown in his career. Eric Gordon, parang napakatagal na sa liga na ito, no? Isipin mo, 15 years na to sa liga pero lagi lang siyang nandyan. Kasi nga, shooter siya. Kaya to kinuha ng Phoenix Suns dahil nga sa tira niya sa labas na kailangan nila para mag-open yung depensa sa loob. At isa pa, mataas din ang basketball IQ nito na hindi lang puro tira sa labas ang kaya niyang gawin. Marunong din itong pumasa, marunong itong bumasa ng depensa, marunong umagaw ng bola tulad niyan. At hindi lang yun, alam niya kung ano yung kailangan ng team, kagaya nito. Madali siya nakaka-penetrate kasi nagkukumit kagad sa kanya yung depensa at nakakascore siya. Drew Eubanks, 6'9 forward na nanggaling nga ng Portland Trail Blazers. Ito yung mga typical forward na marunong sa ilalim at may tira sa labas. Mapapakinabangan to ng Phoenix Suns dahil nga kaya niyang tumira sa 3 points at magpapa-open pa rin ang depensa ng kalaban. Magagamit nila yung depensa nito and shooting sa labas sa bench rule. Keita Bates-Diop, isa forward center na galing ng San Antonio Spurs. 6'9 to, athletic at marunong magdala ng bola. Bagay na bagay to sa wing position sa Phoenix Suns dahil nga sa pagiging agile niyan tulad niyan. Kayang-kaya niyang sumalaksak sa loob and then kayang-kaya niyang kumat tulad niyan. Sa daming scorer ng Phoenix Suns at sa dami ng player na gustong humawak ng bola, mapapakinabangan nila yung laro nito na off the ball, na cut-cut lang and may tira sa labas. Yuta Watanabe. Grabe, nakuha nila tong player na to. For sure, gusto kasi ito ni Kevin Durant kasi nga naging teammate niya to sa Brooklyn Nets. Napaka-shooter nitong taong to. Isipin mo, meron siyang 44.4% 3-point percentage yung nakaraang season. Hindi lang yan kaya niyang gawin. Kaya niyang dumepensa tulad niyan. Makikita mo rito na iba yung dedication niya pagka dumepensa siya. Talagang nakafocus siya sa bantay niya. Kaya tuwan-tuwa sa kanya yung mga kampi niya. Kinuha to ng Phoenix Suns probably para lalo mag-open yung floor dahil nga sa pagiging 3-point shooter nito. Jordan Goodwin, 6'3 guard na galing ng Washington Wizards. Itong player na to is probably typical point guard na marunong magdala ng bola, marunong slash and may tira sa labas. Minsan nagiging first 5 na to sa Washington Wizards pero sa Phoenix Suns napakalabo nun. Kinuha nila to para maging ball handler nila sa bench position. Ish Wainwright, 6'6 forward na alam natin ang lakas ng pangangatawan. Magagamit nila to sa opensa at depensa.
Kayang-kaya niyang humabol ng mga mabibilis na player kahit na malaki yung katawan niya. Athletic din tong taong to na kayang-kayang dumang kagaya ng nakita niyo. Marunong rin tong bumasa ng opensa na hindi basta-basta tira lang ng tira or slash lang ng slash. Tingnan niyo yan. Nakita niya puno na, pinasa niya sa labas and open na. Boom! Pasok. Isa pa. Mapapakinabangan dito yung pagiging athletic niya sa depensa. Kagaya nito. Naagaw yung bola, nagmamadali yung Lakers sa opensa. Tingnan niyo. Boom! Habol niya. Kasi nga, athletic siya, tas hindi siya kagad sumusuko sa depensa. Next naman natin is si Nasir Little. Ang ganda ng kuha ng Phoenix Suns dito sa player na to. Itong player na to is wing ng Portland Trail Blazers nung nakaraang season. Magaling talaga tong player na to. Marunong siyang umislash, marunong siyang tumira sa labas, may depensa siya. Di ako magugulat kung maging first 5 to ng Phoenix Suns dahil nga sa pagiging athletic nito at sa pagiging magaling nito sa paglalaro ng basketball. Importante kasi sa Phoenix Suns ngayon yung depensa nila kasi nga puro scorer yung first 5 nila. Kailangan nila ng habol sa depensa at titira sa labas tulad niyan. Isa to sa magiging key factor ng Phoenix Suns para sa kanilang kampionado. Wow! Ang ganda ng kuha nila rito. Grayson Allen, 6'4" guard na galing ng Milwaukee Bucks. Sinasabi nila madumi daw tong player na to maglaro. Pero para sa akin, ginagawa lang talaga niya yung role niya sa depensa. Siguro nga minsan napapasobra. Pero ang ganda dito sa player na to is yung may tira siya sa labas tulad niyan. Magiging malaki impact nito sa Phoenix Suns, mapa-opensa, mapa-depensa. Kaya di ako magugulat na madalas nila tong magagamit. Josh Okogie, sign nito. Boom, huli. Kasi nga alam niya kung saan pupunta yung bola. Tapos hindi lang siya basta-basta sumusuko kagad dun. Meron pa siyang offensive rebound na kailangan ng Phoenix Suns. Jusuf Nurkic. Wow, ang galing ng kuha nila nito. Kasi kailangan nila ng taga-grit and grind. Kasi nga, marami na silang scorer tulad nila Durant, ni Booker, tsaka ni Bradley Beal. Kailangan mo ng player na makikipagbungguan sa ilalim at magbibigay sa iyo ng core sa depensa na kayang-kayang ibigay ni Nurkic. Marunong tong pumasa, marunong tong sumalo ng bola, higit sa lahat, matibay to sa ilalim na kailangan nila sa crunch time and bugbugan sa playoffs. Maganda pa sa player na to is maayos ang footwork. Kayang-kaya niyang kumat ng mabilis tulad niyan na kayang-kaya niyang i-score kagad yung bola kasi alam na niya yung gagawin. Tapos, marunong pa siyang pumoste. Tignan niyo. Konting atras lang ganyan, ikot, pasok. Yan yung mga kailangan ng Phoenix Suns. Bradley Beal, eto na nga. Isipin niyo, 10 taon to sa Washington Wizards na umaasa na mananalo siya doon. Pero ngayon pa lang siya lumipat ng team para nga makakuha ng championship dito sa Phoenix Suns. Kung ano man yung mangyayari sa Phoenix Suns is depende pa rin sa kanya kung paano siya magbe-blend kay Booker tsaka kay Durant. Alam naman natin yung strength nito, marunong tumira sa labas, slasher, marunong pumasa, mataas ang basketball IQ. Kaya nasa kanya na lahat ng kailangan ng team sa isang magaling na NBA player. Pero iniisip ko pa rin dito is yung blending niya kay Durant tsaka kay Booker. Kung paano sila mag-a-adjust sa isa't isa, paano lalong magamit nila yung lakas nila sa isa't isa. Devin Booker. Ito nga yung face ng Phoenix Suns sa matagal na panahon before dumating si Kevin Durant. Tingin ko siya pa rin naman. Pero ang malupit sa player na to is literal na scorer. Parang ang dali-dali lang sa kanya shoot anytime niya gusto. Naalala ko nagpuntos pa to ng 70 points pero nga lang sa losing end. Pero mahirap pa rin gawin yun napupuntos ka ng 70 points sa NBA game na ang gagaling dumepensa ng mga player dito. Silang dalawa ni Kevin Durant yung bumuhat sa opensa ng Phoenix Suns nung nakaraang playoffs. Pero kulang pa rin nga. Kasi nga tinalo sila ng Denver Nuggets. Pero for sure marami itong natutunan at mas nag-improve pa ngayong season. Kevin Durant. Sinasabi nga nila the ultimate scorer sa NBA. Kasi nga itong player na to is kayang-kaya niya umiscore kahit saan. At isa pa, siya na ata may pinakamaraming offensive arsenal sa NBA ngayong season. Medyo mabigat yung nakadagan sa balikat nito ngayon dahil ine-expect ng lahat na ang Phoenix Suns is magcha-champion this season dahil nga nakuha nila si Bradley Beal at ang dami pa nilang nakuhang malalakas na player para mapunan yung kanilang lineup. Kaya tignan natin kung paano niya ilalabas yung pagiging leader niya sa Phoenix Suns na para makakuha na uli siya ng kampionado at mabigyan na rin niya ng championship ang Phoenix Suns. Sasabog na to si Kevin Durant. Nakita na nga natin ang super team na Phoenix Suns. Ang lakas ng lineup nito. Pero kung tatanungin nyo kung magcha-champion sila, depende pa rin yan sa kanilang tatlo. Kay Bradley Beal, kay Kevin Durant, and kay Booker.
kung paano sila magje-gel at paano nila i-distribute yung puntusan sa kanilang tatlo. Ang mahirap sa team na to, wala silang point guard na pwede mag-distribute lang ng bola para sa kanila. Siguro pag na-figure out nila yung lineup nila, baka mag number 1 or number 2 sila after regular season. Pero pagdating ng playoffs, kailangan mo lang iba pang aspeto ng laro, hindi lang scoring. Kaya tingin ko masusubukan talaga sila rito. Pero tingnan natin, gusto kong malaman kung gaano kalayo ang mararating ng Phoenix Suns. Mga tropa, huwag kalimutan mag-subscribe and share. At please, mag-comment lang po tayo kung anong gusto nating pag-usapan regarding usapang basketball. Thank you!